Sir Mark ngayong Martes sa morning balitaktakan, mayat niya. Ngayon ay Tuesday, July 22nd, 2025. How is the Miss everybody else? Are you in the good of? Yes, of course. Ang bilis naman. Yes Pero ang naman. saya naman natin ngayon So, today. ngayong today talaga. Paulit-ulit dapat tayo kasi we have to reiterate how happy we are this Tuesday morning. Because Tuesday means choosing to be happy day. Let's choose to be happy every day. Yes, and even if it's raining, even if the weather is kind of gloomy, you have to choose to be shiny, shimmering, splendid. Why pa ganun tayo ngayong araw? Real. Kasi nga, naku mga ka-MP, mayroon parang tatlong LPA or low pressure area na binabantayan ngayon dito sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasi may dalawa na sa loob, meron pang papasok. Yes. Kung hindi ako And nagkakamali. yung isa na nga dito, na pangalanan na siyang magiging bagyong Dante. Kung magiging tropical depression na siya. At sana ay hindi. Sana ay malusaw kaagad yan siya. Malulusaw yan. Oo, Sinasabi sunod-sunod ko. na nga sila, Oo Miss nga. Angelica, mga ka-MP, At patuloy pa rin itong si Habagat naman na nagdadala ng matinding pagbuhos ng ulan, especially dito sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac area. Oo, pero syempre dito sa Baguio, kahit naman nasa niyang pag-ulan na yan, tamadong-tamado pa rin naman kahit nasa Mindanao nga yan siya eh. Oo nga eh. Oo, Actually, nababasa pa rin talaga tayo. yung ibang bayan dyan sa Pangasinan, naku po, until now, binabaha po sila. Oy, malala. May nakita nga ako nga video no dito sa may Kalasyaw. Oo, diba? naku. Taas na nun. Oo, ingat-ingat lang po tayo dyan sa may Pangasinan. As much as possible, wag pong lulusong sa tubig ulan or tubig baha, lalong-lalo na po kapag kayo ay may sugat sa lower part po ng inyong mga katawan. Naku, magkakasakit kayo, maleleptospirosis Mahirap kayo na po. At dahil nga dito sa habagat, dito sa ulan na ating natatamasa ngayon na dapat blessing, di ba? Ay may mga nagsuspindi po ng ating mga classes, especially dyan sa may La Trinidad. Wala pong face-to-face classes sa preschool, public and private yan. Dyan naman po sa may Abra Kindergarten to Senior High School, public and private. Samantala dyan sa may Aringay La Union, all levels public and private. Dito naman sa Baguio, Miss Angelica. Opo, from preschool to grade 6, public and private. Ganon din po sa Pangasinan. Whole province po ay suspendido ang klase nila dyan. Ako po, ingat-ingat po. Ha? Ingat po tayo, opo. Kasi until now, kahit sabihin mong habagat, malakas pa rin yung pag-uulang dulot nito. Tapos may kasama pang hangin. Yes, Diba? oo. Grabe yung hangin, no? Diba? Minsan tinatangay talaga ang aking kaluluwa. Oo, Ang lakas hinahabol naman ko nun. talaga yung kaluluwa kung bumalik ka. Sabi ko, Sa akin yung payong lang, pero buti na lang batibay. Ah, Gumaganyan lang siya. social. Ako meron din ako niya, yung super laki. Yung Pang pang fishball? beach. Parang pa-baseball. Anyway, mga ka-MV, tuloy-tuloy ang ating balitaktakan at syempre, mga pag-uusapan ng bonggang-bongga dahil, mantakin nyo yan, isang tao na tatatak sa atin sa larangan ng tapang at katarungan ating makikilala. Kaya naman, puntahan natin ang kanyang kwento. Ang bagong tagapamahala sa BJMP card, dito lang yan sa Bidayan Siya. At Miss Angelica, mga ka-MP, kasama nga natin ngayon si Jail Chief Superintendent Delvic L. Orero. Hello po, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Miss Bea and Miss Angel. Kamusta po ang morning sa lahat natin? ng mga tagapakinig natin. Gusto ko yun, nakuha niya yung Miss Bea. Hindi ako sine. Oo, kasi 2 days ka nang siniserve pala. Real. Pero kamusta po ang morning natin, sir? Yeah, it's really a good morning kada tayo amin nga adatoy City of Baguio at greetings sa lahat ng ating mga viewers at Ayan. mga fans ng ating palatuntunan. Nais ko ang mga binibigkas ni Sir dahil napakalalim at napakatalinhaga ng kanyang mga ginagamit na mga salita. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan. Anong kasabihan Kung yan? anong itinanim mo, tutubo. Tutubo. Tama nga naman. Mapunta po tayo sa inyong profesyon, sir. Paano po nyo pinursu? O ano po yung naging
Nagtulak sa oo, inyo po. nagtulak sa inyo para mapunta po dito sa leadership role dito sa ahensiyang ito. Ahensya? Oo. Ahensya. Good morning sa lahat. At ako pala ay si Delby Correro at I'm a nurse by profession. Oh! Kaya during those times, nung graduate ako noong 1992, hindi na ako nakapag-abroad. Yan ang dreams namin mga sa family, di ba? To earn money and seek greener pasture. But those mga panahon na yan, sarado pa ang US. Kaya na-employ ako sa BGMP as a jail inspector sa National Capital Region. And after those times, after 32 years, nandito na ako sa City of Baguio as the Regional Director of the BGMP. Pero dito, sir, matanong ko lang po, ano po ba yung mga nakikita nating mga challenges sa BJMP na gusto po nating i-address? Actually, ang challenges dito is about the safekeeping and development. Kasi sabi ko sa mga personnel ko na there is no amount of development ay ma-achieve natin kung hindi maganda yung safety, security, control, and custody ng ating mga persons deprived of liberty in anywhere in the Philippines. Especially right now, nasa City of Baguio ako. Kaya I'll be dealing with the 6 provinces in Cordillera. At yan ay pag-ibayuhin natin yung management ng BGMP. Yes. Sir, speaking of sa mga PDLs, ano po, or people deprived of liberty, ano po yung, paano po natin ma-assure na they're not gonna be deprived of their human rights? Isa yan sa advocacy ng BGMP. Meron na kaming human rights desk to address yung mga concerns ng ating mga PDL. And we are in constant coordination with the Human Rights Commission at nagbibigay kami mga data na nakocover yan ng Data Privacy Act at na-assure natin na dito sa Cordillera and the whole of BGMP ay walang violation of human rights. Pero dito po ba, since galing rin po kayo ng NCR, may pagkakaiba po ba ang ano nila doon di kaysa po dito sa Management, Oo, kumbaga. management. Same lang kasi lahat ng officers ng BGMP are qualified, equipped, at experienced sa jail management aspects. Kaya nationwide, mayroon kaming standard na programa para sa ating PDL and sa ating mga personnel, growth and development. Since we're already on the topic of management, ano po sir, ano po yung plano natin para ma-improve po yung welfare at saka development ng mga PDLs at saka ng mga personnel po nila? Well, unahin natin ang PDL muna kasi sila yung ating mga clientele. Ay sila yung mga persons deprived of liberty. Meron kaming division or departamento sa BGMP that deals with the welfare and development aspect. Magmula sa religious, spiritual, sports, psychological, medical, and mga education especially, ay nabibigay natin ang mga yan sa ating mga persons deprived of liberty. Kasi we believe na sa BGMP, ang deprived sa kanila is liberty. Pero yung all rights provided by ating Constitution ay binibigay po natin. Dito sir, no, with your leadership po, ano po yung gusto nyong iwang legacy doon sa mismong ahensya? Well, ayoko magbigay ng gusto ko lang mag-serve as a public servant. Yun ang legacy ko. Hindi ako matatakasan, hindi ako magkakarayot. Basta yung safekeeping and development ay mapaganda natin para sa best interest ng ating mga clientele, ang ating persons deprived of liberty. Sa atin naman mga personnel, mayroon din kaming program sa kanilang career growth, trainings, placement, ganyan. May mga programa po tayo available na sa ating jail management and penology.
Etong cost po natin, ano sir, syempre talamak na ngayon ang social media, paggamit ng social media. Paano po sa tingin niyo makakatulong din ang social media dito sa cost para po sa mga PDLs and for your personnel as well? Napakagandang tanong yan. Kasi during the pandemic, nagamit natin yung social media platform. Hindi man mag-broadcast, pero yan ang ginamit namin para magkaroon ng court hearings, court appearances, at ginagawa namin yan sa sa prosecution para magkaroon ng agarang solusyon o kaya matuloy lang ang court hearings as a right ng ating mga persons deprived of liberty po. Pero dito sir, Baguio City po kasi is kilala bilang isang smart city. Paano po ito na-a-adapt ng ating ahensya? Actually, gusto ko lang ikwento. No? Ako ang director ng Information, Communication, Technology Management ng BGMP that addresses mga issues sa smart. Di ba? Kaya as a director ng ICT formerly, before I assume office, ay director po ako ng ICT ng BGMP. Kami nagplano ng better communication system, better platform sa ating mga programa, better connectivity, better solutions, and better management. Kaya kami sa national headquarters ng BGMP, meron kami mga redundant na supplies ng internet connectivity para ma-prove and magkaroon ng continuous activities within the BGMP. National po yan. At meron tayong programa, yung single carpeta system, wherein nai-inject na from the jail units papunta sa region at papunta sa national offices lahat ng mga records ng ating persons deprived of liberty. Kaya secured yan at meron din kaming data center, meron kaming plano. Ang ways forward ay magkaroon ng data recovery facility in cases of any calamity. Mapoprotektahan natin ang lahat ng mga informations ng BGMP nationwide. So, meron na pala kayong mga plans and projects, ano po. May mga activities po ba tayo ngayon? Or na Naabangan, upcoming? opo. Oo. Well, since I assumed office last month, 16 of June, ay continuous kasi ang activities natin sa ating programa sa BGMP Cordillera. At gusto kong i-announce online na sa recent 34th BGMP anniversary, Cordillera BGMP is the best performing region Yes, nationwide. congratulations. Kaya pagpapatuloy natin mga best practices ng BGMP Cordillera. And ganyan kaya I'm very proud at challenge to paano natin continue. Kasi for 1 year na yan na Yes po. activities natin. Pero dito, may gusto lang po sana akong tanungin. May magandang dulot po ba ang pagkonti po ng mga preso natin ng bilang? Opo, magandang impact po yan kasi sa BGMP mayroon kaming programa na decongestion program by using applicable laws, mga applicable tulad ng bail, parole, probation, release on recognizance, etc. Ang impact kasi niyan, nade-decongestion jail, nagkakaroon ng moving spaces ang ating mga persons deprived of liberty at maiiwasan yung mga congestion-related illnesses. Opo. Maganda yun. Oo. Siyempre, kapag nawawala ang mga tao doon sa loob, Ibig ibig sabihin sabihin ay maganda ang Oo. nagiging programa sa loob dahil PDLs are already ready for the world outside to Oo. continue their life as a member of the society and as a contributing person to the diba? success of its Its community. community. Lost. Pwede na Totoo. ba ako mag-apply, sir? Bilang? Ha? Bilang? Entertainer. Kala ko. Pwede, Miss Bea. Sir, ano na po ang kwan natin? Update naman natin ngayon dito sa BGMP car. Opo. Right now, dahil meron tayong low pressure problem,
ay continuous ang ating monitoring sa 6 provinces under the BGMP at ina-assure natin na ang mayroon kaming 2 hours interval for every monitoring para malaman natin na safe, sound ang ating secured ang ating mga jails region-wide. Pero dito, sir, ano po ba? Parang gusto ko lang din malaman. Ano po yung ilan na po yung bilang ng mga preso natin dito sa Cordillera? Meron na po ba tayong data? Actually, nagbabari yan at ang recent is 816 ang ating mga male and female PDL dito sa Cordillera po. Magkasama. Na po yun. Magkasama na pong bilang pero ang selda magkahiwalay dahil Oo. Oo. Siyempre. Dito sa Baguio, napuntahan ko na eh. Oo ba? Kasi nga, dahil dun sa program din nila na gumagawa sila ng mga Bags! bags, yung mga projects na binibenta din para makatulong din sa Ay, kanila. totoo. Ang mga personnel, grabe. Ano? I can't say enough. Oh, Ilan ganun. na po ba? Oo. Yung staff din natin, Yeah. mga personnel natin. meron tayong right now 754 na personnel at meron tayong upcoming graduates para sa magte-training afterwards magiging part ng organic strength ng BGMP car. They are around 63 undergoing tawag doon yung kanilang undergoing training with us. Since dumadami po ang personnel, oo, syempre dito din sa Baguio, nadami din yan. Tapos ang gugwapo pa. Di ba? Oo. Wala, gusto ko lang sabihin. Kasi yun. Pero so far Oo, po. kamusta naman Opo. po yung building ng BJMP dito sa Baguio? Update po. Yes, updates. Actually, yesterday, nagkita kami by accident ni Mayor Magalong at pinalo up niya kasi mayroon tayong bagong project dyan na building within the city of Baguio to cater ng ating Baguio City male and female dormitories ay na-bidding na. Yeah. Kaya ang target time of completion ay around February, I believe February of 2026. Yan ang kanyang target time of completion. Oo, diba? Malapit. Malapit na. Oo. Ilang buwan na lang, no? Ilang Oo. floors kaya yan? Just, Actually, maganda. Parang gusto ko siyang bisitahin soon. why not? Pero around city lang po, saan po banda specifically ito? Ay parang ano lang sa katabi ng Baguio Cemetery. Oh, yeah. I see. Opo, malapit lang diyan. Irisan? Oh, yeah. Barangay San Luis. Yes, San Luis. Opo. Mas improve po ito, mas malawak. Mas malawak na. Oo, mas malawak. Opo, ang plano kasi dito is a 8-story building. Yeah, kaya ample ang space para sa lahat ng activities ng ating persons deprived of liberty, and hopefully matatapos yan by February of next year. Ayun. Congratulations po, Thank you sir. very much, Miss Bea. Congratulations first, syempre, sa posisyon. Congratulations po. And thank you, sa pagpapag-aalala din sa ating mga PDLs. Sir, meron po ba kayong mensahe sa mga manonood natin ngayon or any invitation po for any upcoming events or projects po sa BJMP? Sa lahat ng ating mga tagapakinig ay gusto kong ipaalam na para sa cause ng BGMP, sa safekeeping and development ng ating PDL, continuous po ang hiring. At makikita niyo po dyan sa website ng BGMP yung mga requirements para makapag-pool tayo ng mga responsible professionals para ma-improve ang living conditions at care and other mga maibibigay nating activities sa ating mga persons deprived of liberty, lalong-lalo na yung mga teachers kasi mayroon tayong college behind bars na sa buong Pilipinas ay isa ang Cordillera sa mayroong college behind bars. Kaya awarded tayo nung recent BGMP anniversary. Pag-graduate nila, they will be hired, di ba? Maging professionals at makatulong sila sa economic growth ng Baguio City. Ang galing. Gusto Ang ko social. yun. Totoo. Oo. Pwede po ba talagang Ano pa
papasok ka dun mag-aral. Pero ang Mo, galing, diba? no? Gusto ko rin mag-ganyan eh. Gusto ko mag-uniform din. Diba? Mm-mm. Kompleto, Parang saya. oo. Nasa loob ka man, may human rights Pero ka pwede pa po rin. mag-pink kaya, Pwede po. sir? Oo. Dilaw. Dilaw? Tapos may letter P sa likod. Oo. Yun Oo. lang. Pwedeng letter B. Letter V. Ano, pretty. For reason. Oo, yung P, pretty. No. Wow. Thank you so much po, Sir Delvic Orero. Thank you Maraming very much, maraming Miss salamat Bea, po. for having us at Miss Angel. Thank you so much. At sa lahat ng tagapakinig, mag-ingat po tayo dahil masama ang panahon at keep safe and warm. Sa lahat ng BGMP, good morning, God bless. Stay alive, alert, awake in the performance of your duties para safety and custody ng ating mga persons deprived of liberty in Cordillera. Good morning. Sir, for updates po, baka nais niyo pong i-plug ang ating Facebook pages Page po. or numbers po na pwedeng tawagan. Ipapadala na lang ng staff ko yung ano. BJMP Car. Ayan. So, Oo, BJMP-Car. Car. Hanapin lamang yan sa Facebook page Page. para sa mga updates Updates. din, mga upcoming activities and projects Totoo, ng BJMP. MP. Thank you once Thank you again, so sir. much Pagpalain po. po kayo. Thank you. God bless. Good Thank you morning, so thank much you, po. thank you. Ayan. Ako mga ka-MB, pagkatapos nating marinig ang mga updates ng BJMP Car, pag-usapan naman natin ang isang hayop na lakas din kung makapagbigay ng marka. Ano Oo. yan? Dito nga, no? Oo. Dito kasi, no, curious ka kung gaano kalakas ang sipa ng isang kabayo. Sikat Isa- kami today. Tara, tuklasin natin yan dito sa Super Saya. Malakas, matangkad, maharlikang dating. Yan ang kabayo. O yan ang akala mo lang. Tahimik lang yan siya sa stable niya pero huwag kang papaloko sa tahimik na yan. Dahil pag yan nag-kick, lilipad ka talaga. O, curious ka na ba? No worries. Let's saddle up and gallop into the powerful truth behind horses. Iho! So yung mga kabayo, hindi lang sila basta hayop. Kasama natin sila sa paggawa ng history. Meron ng fossils ng sinaunang mga kabayo 50 million years ago. Pero maliit pa sila noon. Parang aso lang. Imagine nyo yun? Kabayo pero dog-sized? Tapos na-domesticate sila, ginawa sila mga alaga around 5,000 years ago. And boom! Ginamit na nila sila sa pagsasaka, pang-transportation at kahit sa digmaan. Grabe, na-overwork na talaga yan siya. Literal ba naman kasi na unang engine sila ng mga tao? Kasi bago pa na-imbento ang kotse, may kabayo na. Kaya nga from horses, nagkaroon tayo ng unit of measurement para i-measure ang power ng mga engine o makina. Sa kanila nang galing ang tinatawag na horsepower. O pak! I love it! At ito na, ang sikat na horse kick. Alam niyo ba ng isang kabayo kayang sumipa with nearly 2,000 pounds of force? Yang 2,000 pounds of force na yan, para ka na rin binagsakan ng refrigerator in real life. Ouch! Mas malakas pa sa isang MMA fighter na may galit. Ayon sa mga scientists, dahil ito sa perfect combo ng muscle, tension sa mga tendons, at puwersa sa mga binti ng isang kabayo. Kaya pag sumipa yan, huwag kang haharang-harang sa likod. Pero syempre, di naman basta-basta naninipa ang mga horse. Ginagamit lang nila ang kanilang horse kick bilang defense mechanism laban sa mga tingin nila ay threat. Kaya kahit mukhang chill sila sa field, may pang-depensa silang nakakagulat. At ito pa ha, hindi lang sila pang sipa. Ang mga kabayo ay isa sa pinakamatalinong herd animals. Smart yan siya. Kaya nilang tandaan ang path pabalik sa bahay nyo kahit iligaw mo pa sila sa malayo. Uy, parang pusa lang. At ito pa ha, may emotional intelligence rin sila. Kaya nilang magbasa ng emosyon sa mukha ng tao. Kaya wag kang iirap sa harap niyan at baka masipa ka niyan. O, kita nyo na? Bukod sa malakas manipa ang mga kabayo, matalino din pala sila at matagal nang nagsisilbi sa atin mula pa noon. Hindi lang pala basta pang karera ang kabayo, sila ay living engines, emotionally intelligent partners,
at may kick na mapapatilapon ka. Alright, see you next time mga ka-MB for another wild ride of curiosity. Nandito yung nakita ko sa video. Video, ah? Oo, patakbo nga ng very best. Sino ba? Natawag. Ayun oo, siya. oo. Grabe naman. Doon pala galing talaga ang horsepower. Oh. Oo, yung term na horsepower galing talaga sa mga kabayo. Totoo Mm-mm. yan. Ay, ganun pala. Ang Diba? lakas talaga ng At saka malakas talaga ang sipa ng mga kabalyo. Mm-mm. Oo, lalo na yung kakilala ko dati. Sina? Ay, Diyos ko. Hindi mo talaga Talagang kakayanin. kakayanin? Oo. Oo. Kung ang sipa ng kabayo ay gamit ang paa, yung sipa ng kabayong yun, bibig. Hindi, pero now I know kung bakit laging sinasabi kapag pumupunta tayo dyan sa may pakdal, wag daw tayong mag-ano dun sa may bandang likod nila. Tama yan kasi Oo. bigla-biglaan yan. Naninipa. They feel like it's a threat kasi, no? Wow. And it's something that they need to protect themselves from. Like, those who are just coming from their behind Yeah. without them knowing. Wow, Ang grabe. dagos, tetaw. Diba? Nagsakit ata. Nako! Marami pa kayong dapat abangan mga ka-MB dahil tuloy-tuloy lang ang good vibes natin dito sa Morning Balitaktakan. Mamaya naman ang mga balitang tinutukan ng Luzon Headline. Oo nga, dahil dito sa Baguio City, dito po sa may, basta around ano lang dito, no, merong nahulog na bato at talagang natamaan nga dito at napitpit yung isang kotse na nakaparada. And thankfully, merong isang aso doon na nakita sa CCTV, pero nakaligtas naman. Kasi nga, I think kumakalat kasi siya sa social media Yes. na hindi nakaligtas yung dog na Dog yun na dun sa may CCTV. Yeah. Pero actually, I saw a video that it's on our page. No? Yes, di ba? That the dog survived. Diba? Pero It's- alamin natin ang buong details Totoo later. yan. Sabi Oo. nga nila, dapat ang pangalan niya na ngayon, Mira. Miracle! Ano pa yan? Oo nga, dahil dito sa Pangasinan, naku po, nagkaroon na naman dyan ng mga pagbabaha, kaya naman isinailalim na po sila sa state of calamity. Ay, Nakakas- naku. Ano yan, maalay natin, huhupat din yung mga tubig dyan. Yes. Kaya ingat-ingat po tayo dyan. At hindi lang po yan, dahil na ano rin yung Anong na ano? Nagustuhan ako, oo. Sorry, yung utak ko nasa BGMP pa. Oo, pero ngayon, sineselebrate naman yung mga visible disability. Ang dami nilang kayang gawin. Non-visible disability. Yes. These are the things that people cannot see, but See. actually a person is suffering, like mental health. Yeah, exactly po. Oo, ngayon, tapos, tuloy mo. Oo, yun lang. Tapos mamaya, kung kanina nga, napag-usapan natin, yung mga activities, mga projects, At mga tatak ng katapangan at kalakasan. Oo, mamaya naman tatatak din sa atin ang isang gawa ng isang artist dito sa Baguio Oo, dahil City. ito ay makulay, maganda, sinusuot. It's a wearable art that people can wear outside that will make a tatak to the people who can see them. Ganun ba Galing yun? talaga. Ibang-iba talaga kapag puyat ka, no? Yung utak mo, anyway, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain na sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy malami. There you have it, isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Suganay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapito-pito. 7 healthy habits go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. July 22, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa pag-uulang dulot ng habagat at bagyong Krising sa Baguio City, bumagsak ang isang malaking bato sa isang bahay. Isa sa mga asong nadaganan, himalang nakaligtas. Magbabalita Charles Nicolimon. Buta pa lang nang bilhin ni Connie ang kanyang asong Aspin na si Moana. San man ito mapunta, kasama niya ito. Nung nasa bawang po ako, talagang kinuha ko po siya. Sinakay namin sa truck. Siya po kasi ang bantay ko eh. Kasama ko po ito eh. Kaya naman laking panlulumo niya nang matabunan si Moana ng mga debris sa pagguho ng malaking bato sa Cannon Road sa Barangay Camp 7. Sa kuha ng CCTV nila sa garahe, kita ang pagbagsak ng malaking bato na ito noong Sabado, July 19. Noong una, inakala na nitong patay na si Moana pero himala itong nakaligtas. Hanap ko siya. Wala naman siya sa may kulungan na niya. Nakita ko, gumagalaw yung yero na nakadagan sa kanya. Doon pala nakadagan siya. Tahimik lang siya doon. Pero sa kabila nito, hindi naman pinalad na makaligtas ang aso nilang si Cassie matapos madaganan ng bato ang kulungan nito at isa nilang kotse. Isa lamang sina Connie sa mga naapektuhan ng pagguho ng malaking bato. Bago pa man dumiretso ang bato sa garahe nila, winasak muna ng bato ang bahay nila Dennis. Diretso ng buhos ng ulan, talagang lalambot yung lupa dyan sa taas kasi nabako na yan.
Agad namang rumesponde sa insidente ang mga kinatawan ng CDRRMO. Ayon sa mga residente, isinisisi nila ang pagbagsak ng mga bato sa expansion ng isang sementeryo sa itaas ng bundok. Magmula nung hinuhukay nila dyan sa taas, sa Heaven's Garden, yun na, lagi nang kapag tag-ulan, lagi nang may nahuhulog na bato dito sa baba. Apparently, may ongoing na excavation works dito sa taas, sa Luwakan proper, na because of lumambot yung lupa, nahulugan ang isang residente natin. Dahil sa insidente, naglagay muna ng warning signs ang CDRMO dahil sa mga butas na iniwan ng bato. Pero pagsapit ng alas 5 ng hapon ng Sabado, panibagong bato ang nahulog. Ito yung pangalawang bato na bumagsak dito nga sa Barangay Camp 7, Baguio City. Kung titignan nyo, halos isang bahay yung laki nito. Habang nagpapatuloy pa rin itong maulang panahon dulot ng habagat dito sa lungsod. Pero ayon sa mga residente, hindi pa sila kumpiyansa na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil kanina umaga may mga nakikita pa silang nahuhulog na mga bato mula dito sa bundok. Kaya ang ilang residente nag-alsa balutan na. Kasi nandito ako sagdan, gumugulong na sa taas. Kasi yung sa ulan kasi, diretso yung ulan niya. Kasi yung ulan kasi, yung lupa niya kasi ito. Kapag umuulan, malambot. Lumikas pansamantalang ilang pamilya sa lugar sa pangambang masundan pa ang pagbagsak ng mga bato habang inihahanda na ang pagsasagawa ng clearing operation. Nananatili namang sarado ang Cannon Road sa mga motorista. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang VTA International Realty Corporation na may-ari ng Heaven's Garden pero hindi sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Charles Nicolimon, RNG News. Kaliwat ka ng pagbaha naman ang namerwisyo sa probinsya ng Pangasinan dahil sa pag-uulang dulot ng habaga. Ang bayan ng Umingan nagdeklara na ng state of calamity. Magbabalita Val Desmaya. Nagmistulang beach ang Umingan. Naging barko ang mga hotel. Matapos bumuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat at bagyong Krising, binaha ang bayan ng Umingan sa Pangasinan. Ang mga palayan nalubog sa baha. Ang mga bahay pinasok ng abot tuhod na baha. Dahil dito, mahigit 6,000 mga pamilya ang apektado. So ibig sabihin, Uncle, uray ginalabasan tayo dyan, natrap damot, susubyanan ta ajay. So dati tayo natrap di taon, nagpaggusti danom. Sa bisa ng inaprobahang Resolution No. 5 Series of 2025 ng Sangguniang Bayan, idiniklara ni Mayor Chris Ever Tadeo Lainez ang state of calamity. Agad din namang nagpaabot ng tulong si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa Umingan katuwang ang Pangasinan PDRRMO. Dala nila ang mga relief goods para sa mga residente. Puspusan naman ang Coast Guard Station Pangasinan at mga substation sa San Roque, Dagupan at San Fabian sa repacking at distribusyon ng relief operation sa Barangay Poblacion West sa bayan pa rin ng Umingan. Naging katuwang nila ang LDRRMO Umingan at Municipal Social Welfare and Development Office. Hindi rin nakaligtas ang ilang bayan sa probinsya sa baha. Ang kalsadang ito sa Barangay Pantal sa bayan ng Bugalyon, pinasok ng abot tuhod na baha ang mga bahay. Time check! Alas 6:30, 6:32. Di pa bumababa. Yan ay, patay dito sa may pukok. Yan mo. Wawa yung andun yung mga isda Ay. Yung bahay nila So kita na ninyo, umaga na Umaga na. Abot tuhod din ng baha sa lungsod ng Dagupan. So, kailangan siguro upuan dito at with our city legal office
kung anong dapat gawin. Baka kailangan mag-interfere ng ating city government. Kasi napakadaming bahay at mga tao po ang apektado po dito. Binahari ng ilang kalsada sa lungsod ng Urdaneta at bayan ng Villasis. Minomonitor naman ang water level ng Marusay River sa bayan ng Calasiao matapos itong umabot sa critical level. Above normal naman ang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara. Sa assessment ng Pangasinan PDRRMO, nasa 19,000 pamilya ang apektado ng pagbaha dulot ng bagyong Krising at habagat sa probinsya. Sa kabila nito, bumubuti na raw ang lagay ng panahon sa probinsya. Kung nakalagay sa evacuation area po nila, so lahat po ng mga affected po na families sa evacuation area, nakauwi naman na po sa kanilang mga tahanan. At yung ibang mga barangay po dyan na affected ay nag-subside naman na po yung kanilang tubig po since yesterday po. Binabantayan pa rin ang level ng Marusay River at San Roque Dam. So pa naman po yung ating river system, meron po tayong naitala na mataas na critical level. Ito po yung sa Marusay River sa may Calasiao. So agad-agad naman po namin tinawagan yung Calasiao. Sabi naman po ng ating LGU at ang ating MDR ay manageable naman po. Umabot po ng 8.5 feet po yung kanyang current level ngayon. Ang kanyang critical level ay nasa 8 feet. Sinuspindi naman ng ilang bayan ang pasok ng mga mag-aaral dahil sa maulang panahon. Ipinagbawal din ang pagpalaot ng mga mangingisda matapos magtaas ng gale warning ang Pag-asa. Ay nakondak na po tayo ng PIGRA, nakahanda na po yung ating mga search and rescue team, yung ating stockpiling, yung ating mga water assets, emergency vehicles, at yung ating mga heavy equipment. So kung kinakailangan po ng implementation ng ibang bayan, ay handa po at kadagdagan po tayo nagpapadala. Samantala, nabuksan na ang Villaverde Road sa bayan ng San Nicolas matapos maitala ang mga pagguho ng lupa noong Sabado, July 19. Patuloy naman ang monitoring ng iba't ibang DRRMO at nakaantabay ang rescue team ng lalawigan sa agarang emergency response. Valerie Dismaya, RNG News. Mga PWD nagpakita ng talento sa Children and Youth Got Talent para sa 47th National Disability Rights Week sa Baguio City. Magbabalita Joanna Biral. Minamata, hinuhusgahan at sinasabihan na kaya naman niyang makisalamuha katulad ng mga taong walang kapansanan. Ilan lamang ito sa mga karanasan ni Cecil Bayanes, isang PWD na may non-visible kung ituring na kapansanan. Mayroon kasi siyang epilepsy, bipolar disorder at isa rin siyang dialysis patient. Tinatawag itong psychosocial disability. Most of the time, nadja-judge ako, na especially kapag makikipila ako dun sa mga pila ng PWD and senior. Most of the time, up and down talaga ako ng tao. So, minsan masakit sa akin kasi parang hindi naman ako pipila doon kung hindi ako PWD. Naranasan din daw niya ang diskriminasyon sa mga parmasya kung saan pinapaalis siya sa pila ng PWD sapagkat tingin ng mga pharmacist sa kanya ay malakas at walang kapansanan. Pumila ako sa pharmacy, pumila ako syempre sa PWD lane, and sabi nung pharmacist sa akin, PWD lang po dito, and yes, I am a PWD. Kung PWD kayo at malakas pa, ibigay nyo na lang sa iba, sabi niya sa akin. And hindi niya alam, kakatapos ko lang mag-seizure and kakatapos ko lang mag-dialysis. And nanginginig talaga yung katawan ko. Pero hindi lang talaga naipipinta sa mukha ko, sa itsura ko siguro. Napafrustrate ako kasi kulang ang kaalaman ng mga tao tungkol sa disability. Akala nila pag PWD yung naka-wheelchair, bulag, or yung putol ang paa, putol ang kamay. Hindi lamang si Cecil ang biktima ng diskriminasyon sa mga persons with non-visible disabilities. Isa rin daw dito ang anak ni Joanne. Isang talagang para akong binubuhusan ng mundo lahat. Parang inaano ako ng mga therapist or yung mga
administrators na, Mami, it's not the end of the world. Blessed ka pa nga kasi yung anak mo, he looks normal. Yun, ang struggle is emotionally, psychologically, financially, lahat na. Malaking tulong para sa kanya ang komunidad ng mga magulang na may anak na may kapansanan. Dito sila nagkakaroon ng lakas ng loob sa gitna ng mga hamon. Katuwang niya rito ang 77 years old na si Natividad Albarando na 12 taon nang nag-aalaga sa anak ni Joan. Ayaw niya nung mahiwalay ako sa kanya. Sabi pa niya, huwag kang pumanaw, nanay. Huwag daw ako pumanaw. Buong pusong pag-aalaga at pagmamahal ang ibinubuhos nila para sa mga anak at alaga. Kaya't laking tuwa at pagmamalaki nila na sa kabila ng mga kapansanan, confident pa rin ang mga ito na ipakita ang kanilang mga talento. Kamakailan nga lang, nagpamalas sila ng talento sa Children and Youth Got Talent ng ika-47 National Disability Rights Week ng Baguio. Ngunit sa likod ng ngiti, may takot din siyang dala para sa kinabukasan ng kanyang anak. Yun ang worry namin ng mga parents with disability, mga with children. Tumatanda kami, sila paano nga ba? So, prayers lang. Sinabi nga nila kung binigyan ka daw ng anak na special child, big sabihin, we're the chosen parents. Because God knows that, naiyak mo. Sa datos ng Persons with Disability Affairs Office Baguio o PDAW, mahigit 10,200 na ang rehistradong PWD sa kanilang opisina. Karamihan dito ang may psychosocial disability. Ang masasabi kasi natin na registered person with disability kapag may ID na. So, importante ang magpa-register kasi syempre sa data tayo nagbe-base ng mga programs and services. Taman yan, hindi man yan nakikita, bata man yan, children, youth, adult, senior, women, pare-pareho lang po. Ang binibigay natin na respeto sana. Kinukondena ng National Council on Disability Affairs ang anumang uri ng diskriminasyon sa mga PWDs. Sa ilalim ng Republic Act No. 9442, ipinagbabawal ang diskriminasyon, panlalait at paninira sa mga may kapansanan. Ang sino mang lumabag ay maaaring magmulta ng 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon sa first offense. Samantala, para makakuha ng PWD ID, maaaring bumisita sa City Mayor's Office, PDAW, bitbit ang kumpletong requirements. Patuloy naman ang panawagan ng PDAW sa mga PWD na magparehistro upang matiyak ang pagtanggap ng nararapat na serbisyo at suporta mula sa pamahalaan. Joanna Viray, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa
Saulado ang pitong ito sa healthy habits ko na yun. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Balitaktakan ako, lipat naman tayo sa mundo ng art. Kung ang hanap mo ay outfits na stand out sa ganda, ito na yon. Kilalanin ng artist sa likod ng mga pinintahang disenyo. Dito lang yun sa Ang Artsy Mo. At kasama nga natin ngayon ang painter and designer na si Ma'am Verona Jean Acosta. Parang feeling ko, ang katabi ko talaga si Bianca. Diba? Ng PBB Season 2. Nakakatuwa. Hello po. How Good is you? morning. I am alright po. Thank you po for inviting me here. You're very much welcome. Welcome po. Kahit bukas ulit, Ma'am. G! Oo, Ma'am, nakikita nga natin ang inyong napakamagandang design na dapat hindi inaapakan. Oo. Biglang napaatras. Diba? Very beautiful gown and very beautiful suit na may painting. Oo, kailan po kayo nag-start na mag-paint? I started po last year. So, kaka 1 year ko lang po. And actually, this is really po my passion to paint. But I thought of how can I stand out po and be different and make it probably practical where people can use it po on their daily lives. Ito na po yun. Ginawa ko po itong business, my very own wearable art. At yun yung inspirasyon mo talaga na ang painting should be worn. Oo, Yes. kasi usually ang mga painters talaga, it should just be seen from afar. Parang nakaganyan lang Hanggang siya. museum lang. Oo. Pero kayo, ma'am, ginawa nyo na siyang parang business or negosyo? That's correct. Yes po, ma'am. Pero anong nagtulak sa inyo, ma'am? Bakit nyo ito nga ginawang negosyo? Okay, so it all started naman po nung kasal ng kapatid ko. Artist din po siya, pero naghahanap siya ng painter for her gown. So, nung nagkulang na siya ng oras, ako na lang daw. So, I tried it out, figuring na siguro it will work. Tapos, nung lumabas po itong specific masterpiece po, na-inspire na po ako from there on. And then po, naka-receive po ako ng mga inquiries. If I can customize, personalize yung mga dresses, blouses, casual wear, doon na po ako nagsimula, pwedeng gawin na lang business itong hand painting.
Kasi nga, tignan mo, kung titignan mo nga naman talaga, very detailed, the roses, ha? No, those are not roses. Those are peonies. Peonies! Yes. Yun ang iniisip ko kanina. Ano na kasi yan? Peonies. Oh, Ang di ganda. ba? Napakaganda. Yes po. Ma'am, paano po yung creative process niyo po dito? From painting hanggang sa maging... Fine. Isang gown na isang siya. gown na siya or damit. Okay, so the dress po, it will come from the client. Tapos siya po magpapadala sa akin. Tapos pag-uusapan namin how to make it more personal for the client. Kung anong color, anong flower, tapos paano yung pattern. Kasi may story naman lagi yon. Tapos, is-sketch ko muna. Tapos ipapakita ko sa client at kapag approve na po, ayun, I'll continue painting. So yung mismong damit gown. galing sa kanila. Pero Correct. do you also design your own gowns and No suits? po, no. I see. So talagang sa painting ka lang Yes, talaga. exactly. Yes po. Pero Wow. ganda ha. Ang ganda nga detailed nga Thank eh. you. So dito ma'am, Yes. parang anong ginagamit yung painting para magtagal siya? Anong material? Ang materials, oo. So, I specifically use po textile paint. So, kapag nagamit na po siya sa fabric, permanent na po siya. Hindi rin matatanggal kahit na ilang Yan. wax machine pa ang pagdaanan Hindi niya. po. May i-brush. aftercare po siya. May aftercare. Yes. So, hand wash, bawal ang fabric conditioner, tapos bawal ang direct sunlight. Para tumagal. Parang ano lang siya, hangin-hangin lang para better. mag-stay pa rin Yes yung ano po. niya. Oo. Nakakatuwa naman kasi kapag yan binigla-bigla mo talaga, tignan natin yung itsura niya. Pag binigla mo talagang tanggalin yan, i-focus natin yan, yung flower na yan. Oo. Pag binigla mo talaga yan, masisira talaga yan siya kapag wala siyang aftercare. Yes. Nakakatuwa naman talaga siya. Ma'am, yung sinabi nyo nga kanina, yung customization, yung customize, Correct. So, paano yung proseso ng customization naman or yung communication with the client pagdating sa ganyan? Lalo na pag malayo. Oh, that's right. So, thankful naman po ako sa mga online platforms where we can message each other. So, papadala muna nila yung picture. So, I can visualize po kung anong magandang design for them. Tapos, I usually do sketches at kapag approve na, dun lang nila ipapaship yung garment. Tapos, sisimulan ko na po mag-paint. Hindi ba yun mahirap, ma'am? Na parang hindi ba yun isang challenges bilang isang painter and artist ka din? Actually, it is because po, nasanay po tayong kaming mga painters sa canvas. Oo. Yung nasa frame naman. Pero ibang-iba kapag challenging siya sa mga damit kasi po may mga creases. Yes, lalo na pag may Ano ba pleats. Kailangan mong Oo. aralin po kung ano yung magandang area for painting. Hindi lang basta paint ng paint. Kailangan mo tignan kapag nakasuot na po ng client natin. Yes. So pero meron din po ba yung mga kliyente na talaga, gusto ko dito, tapos bonggahan mo yung colors dito, gusto ko flowers na ganyan. Pero No ikaw problem yun. bilang artist naman, parang naipupush nyo po ba yung artist side ninyo? Oo, na parang, I think, ma'am, much better po siguro kung bawasan lang natin. Ganon. Yes, I actually do suggestions. Oo. And at the end, yung suggestion ko rin yung nasusunod. Yes, kasi you're the artist. Actually. Oo, kailangan talagang ganyan. But I don't mind naman po kung sundan yung client. Siya naman pa rin. Damit niya kasi yun. Oo, And I oo. really promote po kasi personalizing it for them. Yes. I want them to be proud to wear it. Oo. Ma'am, nabanggit niyo yung about canvas kanina. Do you still do it until now? Or dito na kayo nakafocus Dito talaga na sa kayo business? dito. Oo. I'm focused na po on actual clothes na po. So wala na yung painting. Pero pag may nagtanong po sa inyo, pwede po Pwede ba? po. Pwede pa Doon rin. po talaga ako nag-start sa basic na painting. Canvas pa rin po. Typically, ma'am, anong season or type ng wedding sinusuot yung gantong gantong wedding gown na may talagang touch of your art? I actually promote this more sa mga garden weddings. Kasi Yes. perfect po with the theme. Tapos outdoor, nature. Perfect po siya. But okay lang naman po kung indoor. Okay lang Oo, naman bakit po. hindi, di ba? Kung trip Kung nila. indoor, bakit Yes hindi po. natin lagyan ng kwan? Kung, ayan diba? di ba, ang Iba't iba. gaganda. Di ba, parang eto, very maganda siya with the light. Yes. Tignan mo, Natural. Ay, ang ganda, I can see myself wearing that and walking through the aisle with my, Wow! Yes! In what year? Ha? Next year?
this year. Kayo po ba, you also paint sa mga hindi lang sa gowns, ha? Yes, Mga simple here. dresses. Yes. Oh, I'm just actually like- wearing a casual satin skirt po. I want to show that I don't limit sa bridal. Yes. Pwede rin po casual wear. Yes. Pag tatalikod tayo, ma'am, talikod. Oh, Yes. Alam mo, ang ganda niyan sa mga bridesmaids. Yes, ma'am. I Maganda actually rin. can do for entourage. Yes po. Ay! Para match silang lahat. Sasabihin ko sana bagay ito sa akin, pero yung waistline pala. Baka sa isang paa ko lang pumasok. Pero ang ganda, no? Diba? Yes po. Sa mga guys naman, ano po yung nagiging challenges natin pag mga lalaki naman yung mga suot? Kasi syempre, those are flowers and we all know that flowers, pag nakikita ng society, it's very feminine. That's true. Oo. So, right now, may mga nag-inquire na grooms if I can do more than just po flowers. I actually said yes. Actually, I specialize in nature. So, ang isang inquiry that I received was actually, can I do painting of their dogs? Oh, personalized talaga. Very personalized. So, Oo. inaantay ko na lang yung picture ng coat niya. Pakagawin ko na po. Ay, Yes. meron lang nagpa-paint din ng mukha nila mismo. Pwede ba? Portraits. Yeah, We'll pwede. see. Not yet po. Not yet. Not yet Oo. ready. We'll see po. Meron kasing nag-trending sa social media, ma'am, regarding sa prom dress. Tapos yung nasa likod niya, Naruto. Wow! Oo, as in, nakita niyo ba yun? Nakita niyo, Naruto talaga yung gown niya. Kung sakali ba, ma'am, pag ganun yung mga yung personal na request nila, like anime or whatnot, Why not? Kerry. Push, yes po. I can try. I don't say no. Because it's okay to explore. I specialize in flowers po, pero if I can actually do this Naruto design, why not? Ano po yung ano po yung pinaka-unique na ginawa ninyong design? Ang favorite. Opo. Oo. So far kasi floral po talaga. Talagang sa bridal talaga ako. Most of my clients po, pang bridal po siya. Usually po saan nakikita ang inyong mga pieces? O meron ba kayong talagang shop? Meron ba yung physical shop where people can go and, bask in the beauty of your artworks? Currently po, I only have my studio sa Mayla, Trinidad. And that's where I work also. So it's actually just beside our home. Tapos po, also these dresses po, I don't have yet a physical shop. Yes po, but eventually naman po, hopefully, magkaroon po. Matagal na po ito. Yung, How long has it been? The studio, just a year also po. Ay, yung mismong fan po, yung mismong paggawa nyo po ng business na ito. A year A lang year po. talaga? Yes po. Oo, sa Yes mga hindi po. ko nakakalaman, Yes we po. actually saw Madam sa isang bridal fair. That's right, Oo, yes. recently na nangyari. Kasi ngayon, dun mo na pinapakilala ang inyong Yes, mga that was my first expo po. exposition tuloy. Exposition. Thank Oo, you. diba? Nakakatuwa naman. And how do you see your business in 3 years or 5 years time? Oh, I would like to expand. So eventually, I'd like to have my own showroom, maybe even a fashion show where I can share po this art. Yes. Pero wala kang balak, ma'am, na parang gumawa ng lines for gowns and suits? Actually, I do, ma'am. So pinag-aaralan ko ngayon to make my own collection. Wow. Yes. I'm Maganda preparing. ito, Yes po. Prepare ko na rin yung katawan ko para maglalakad ako for Madam. Sige po. Using this one? Hindi, etong suit. Pero ang ganda. Nakakatawa. Ma'am, ano pong mensahe natin for those who also wants to go dito sa ganitong line of business or yung passion nila mapunta sa iba? Okay po. Ayun. So, I know it's challenging po kasi sa mga artists to find how can they stand out sa mga ibang kagaya namin na very creative po. I guess po, if you have the passion and also you continue to research in our industry, you can find po where you can specialize and also focus on po. Madami naman opportunities naman po talaga. Kitang-kita naman kay Mama Verona, kitang-kita sa mukha niya talaga that she's very passionate dito sa kanyang ginagawa. Nagkakaroon ba kayo ng artist block? Oh, there are days po na walang, naghahanap kami ng inspiration. Oo. So what I do po, I really go out. You're looking at one. Hindi naman everyday creative kami. May mga days rin po kasi kami naghahanap ng inspiration. And when we do, that's when we create the art po.
Which is good, no? Kasi you're located sa La Trinidad, malapit sa Baguio, and your aesthetic is more on nature. That's So right. just walking along the city of pines, parang feeling ko Correct. marami na Yes kaagad po. yan. Eh. Ano Oo. favorite flower mo, madam? Honestly, I don't have one. Because bawat flower for me po, they're so unique. They have very specific features po na hindi mo ma-compare sa iba. Real. Kahit na yung Yes mabaho na bulaklak. Meron ba? Oo, yung pinakamabahong bulaklak dito sa Pilipinas. Pwede Yung yun. Raplesia. Yes po. Malaki yan siyang bulaklak pero maganda siyang tignan, huwag mong lalapitan. Dahil makyoho talaga yan siya. Ma'am, gumawa nga kayo ng ganun, pasuot natin sa kanya. Pwede po ba yung design hanggang dito sa waist? Yes, ma'am. Depende. So, Depende sa gusto. actually, yes po. We can ganda put nun. lang, ito po, mga accents lang po ito. And then this one is hem with a train. Pwedeng dito lang sa waist. Kung gusto mo dito sa shoulder, ma'am, pwede naman po. Parang ang ganda ng buong waist, tas punong-puno ng flowers. Bibili talaga ako sa wagwagan ng mga gastos, ibibigay ko talaga kay Ma'am Verona. Ma'am, pinturahan mo yan. Okay naman, ma'am. How much? Yung ranges po. Oo, how much? Oh, Oo. kaya naman, affordable naman po. Kasi I also promote po kasi slow fashion. Meaning, hindi naman po kailangan Yes. expensive yung mga fabric or yung mga damit na pang-paintan po natin. We can reuse. Yes. This is actually a vintage piece. We don't need to buy very expensive clothes po. I like that, sustainable fashion. I'm into That's sustainable true. fashion kasi Oh, talaga. Look at these pants. True. We can reuse naman po na to, eh. sustainable fashion. Minimalist is actually even more beautiful Yes, po. even the face is sustainable. You can reuse, Use- reduce, use, recycle. Exactly. Di ba, madam? Oo. Oo, kahit ano pang itsura ng damit na yan, labhan mo lang, make sure. Oo, tapos palinisin mo, tapos ibigay mo sa mga katulad ni Ma'am Verona. Di ba? Yes, Oh, we'll make it kaganda more yan. beautiful. Yes. Pinakamura, ma'am, na range. Oh, this one, siguro this one, I can give it at 2.5. This is just the art itself po. Art. Yes. So, Ay, sa art may itself. value lang po kasi talaga because it's not just fashion, you're wearing art already. Oo, totoo din. Eto ha, mga ka-MB, again, lagi ko itong pinapaalala sa mga tao na wag po nating babaratin ang binibigay na amount ng artist That's or right. kahit na sino pa because they deserve the amount they're asking for. You're not just buying Or, yeah. yung kung ano yung product or end product ng ginagawa nila. It's actually the talent, the passion, and the skill that comes with it. Yun yung binibigay natin para sa kanila. And that amount is actually respect for artists. At hindi yun mababayaran or matutumbasan Yes. ng kahit anong presyo sa ginawa nila. Totoo. At ang kagandahan dito, narinig ko lang, eksklusibo yan na para Diba? sa inyo. Wala kayong katulad tapos mambabarat kayo. Totoo yan, Diba? di ba? Unique ka nga sa gantong gown, tapos babaratin mo, gagawin mo lang 250, Yes 500. po. Wag na lang, ikaw na mag-paint mag-isa mo. How do you deal with that, ma'am? I actually justify it by saying po na it's yun po, exclusive, meaning I don't repeat designs. So, ganun po, it's very personalized in the sense that I'll only do it for this client. Yes. Kung may ibang client magre-request, it's always different. Imagine Hand-painted po kasi. real. It is birthed for you. Wow, diba? oo. Ang ganda. Ginawa yan. Minagulang yan para sa... Minagulang. Minagulang. Oo. Ginawa yan. Minagulang yan para sa'yo. Diba? At Yes. gagawin mo. At binayaran mo yan. Ngayon, dahil nga para sa'yo yan, aalagaan mo. Totoo. Kapag inalagaan mo yan, ibig sabihin yan, yayabang ang ulo. Diyos. Hindi, mas tatagal and mas gaganda ito, di ba? Real. Kasi syempre, kailangan mo siyang i-care. Yes, diba? right. Ganyan. Para Yes kapag po. nagka-jowa ka, sa bagay, mga jowa din minsan, binabayar. Hindi. Eme lang! Joker po siya. Ma'am, saan po kayo makokontak kung sino man po yung mga nais na magpa-personalize ng kanilang mga slow fashion or whatnot? Alright, so kung naghahanap po kayo ng non-traditional, exclusive, artistic wear po that I can design for you, you can find me po sa Instagram, Pinterest, TikTok, and Facebook po. Ayan, nandyan po siya sa baba ng screen natin. Verona Jean Acosta sa FB. Yes.
And the art po is my very own wearable art. Ayun, ako, i-con nyo na yan ha, i-follow na natin. Follow nyo na yan. Oo, para Malay magkaroon natin, kayo. one day, you'll be wearing Ma'am Verona's art. Diba? Yung mga gustong ikasal dyan, yung gustong unique. Tignan nyo naman. Baka may nais po kayong batiin, i-shout out. Hello to all my family and friends po. Thank you for your continuous support since day one. It's been a year na po, pero feel ko po madami na po akong na-reach, na-touch, creative, and even just many people po. Salamat po sa support. Ayun, thank you very much. Thank Ma'am you. Verona Jean Acosta, we really appreciate you coming here this morning and sharing the art that people can wear. Wow. Salamat po. Oh, paano? Diba? In 2 years, ma'am, hahanapin kita. Magpapagawa ka sa'yo. Sure. I'll be here lang, ma'am. Real, ha? Wow. Ako din, no? Huh? Oh! Naku, mga kaebi, kung usapang ganda naman, hindi lang dapat panlabas ang ating inaalagaan dahil mahirap magpaka-fresh kung sa loob naman uminom ka water tapos meron siyang cucumbers. Namimilipit ka na, oo. Alamin ang tungkol sa PMS. Di ba? Oo, PMS. At kung paano ito haharapin. Dito yan sa Girl Things. Ever wondered why one day, super chill ka, and then the next day, emotional, and then biglang magiging hungry, annoyed, and your tummy hurts pa? Yep. Welcome to the world of PMS, aka premenstrual syndrome. We have this fun but kinda annoying fact. According to studies, about 3 in every 4 women, that's around 75% experience PMS symptoms at some point in their life. It usually shows up 1 to 2 weeks before your period. And it's most common among women in their late teens to early 30s daw. Yan na yung our hormones go wild and they bring some not so fun side effects like mood swings, cramps, cravings, fatigue, bloating, headaches, tender breast, anxiety, and minsan, iyak for no reason. Hi. But don't worry. Here are practical and pangmasa tips to manage PMS at home. No fancy stuff, just real help. Tip number 1. Use heat therapy. Hot compress on your lower abdomen can do wonders. It helps relax your muscles and eases menstrual cramps. Walang heating pad? No problem. Use a warm water bottle or even a sock filled with rice and microwaved. Ingat lang ha! Tip number 2, move your body kahit konti lang. Exercise might sound like a hassle during PMS, but even light stretching or a short walk can help. Why? Kasi it releases endorphins, your body's natural painkillers and mood boosters. Tip number 3, eat smart, not just sweets. Yes, I know, lahat tayo, we all crave chocolates, and that's okay. But, try adding foods rich in magnesium and vitamin B6, gaya ng bananas, leafy greens, and nuts. They help reduce bloating and irritability. Balance lang, sister ko. Tip number 4, stay hydrated and cut down on caffeine. Water helps flush out bloating. And kung medyo masungit ka lately, too much coffee might be making it worse. Try switching to herbal tea or just plain tubig ka na lang muna. Tip number 5, get enough sleep. Your mood and hormones are linked. Kaya kung puyat ka, expect double the drama. Try to get 7 to 8 hours of sleep, lalo na days before your period. So, the next time PMS hits you, remember, it's not all in your head. It's your body going through real changes. So, be kind to yourself. Listen to what your body needs and maybe not exercise. Sabi niyang gano'n. Meron pa whisper. Asthma. Oo, kailangan din yun. Diba? ASMR. Oo. Pero maganda yun. Wala? ASMR! Oo. Anyway, ganyan pala. I-treat yung mga PMS na yan. Kasi I'm not that much aware eh.
Hindi, pero ano yan parang typically nararamdaman yan bago ka pa magkakaroon. Yeah, or I do after. feel that naman. Oo. And then after, nararamdaman mo pa rin siya Malala. actually. Malala, oo. Ano ba yung typical na nararamdaman mo? Sakit. Anyway, mga ka-MV, no? Ito, shout-out naman natin ang ating mga viewers ngayon. Napakataas. Oo, magmumukha akong gano'n. Ganyan si Jewel Sanchez, April Rivera, si Marge Rivera Andres, Sharon Talon. Vincent Ronquillo. Ronquillo kasi Ronquillo, yan siya. oo. Nako, Simon Muni. Simon kasi yan. Sorry. Watching English from Region A. Yes, at saka si Ma'am Levy Egonia. Thank you very much for watching sa lahat po ng mga hindi po natin na shout out. Ay, nandyan lang kayo. Just comment kasi minsan. Wow, oo. Hello po sa ating lahat. Good morning po. And mag-iingat po tayo sa daanan. Real bells at mga ka-MB, yan nga ang ating nakakamarka, nagmamarkang araw ngayong Tuesday. Don't forget to choose to be happy, choose to be smart, choose to be wise, kind. choose to be kind, choose to love, and choose us. Choose us. Choose me. Ayan, thank you so much. Kay Pong Tao Dashcam Supplier located at Long Lot, Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Gusto rin po namin pasalamat ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showrooms that offers home, outdoor, office, and customized furniture field jobs, accredited free ocular inspection, free assembly, and my minimal delivery charges. Homebound, we are a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Of course, Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination. Dyan sa may San Juan La Union Experience, Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. That's Converge. Yes. Muli mga ka-MV, nakasama nyo ang Lagisang Bumbilya sa umaga. Yes, ting Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Tuesday morning ang nag-iisang Chibebe Girl ng R&G, Miss Angel Arquero. Tama ba, Chibebe Girl? Yeah, tignan mo, ikaw na nga ko-correct ngayon. Yeah. Tama yun. Mga ka-MV, magkita-kita ulit tayo bukas sa isa na namang masaya, maligalig at very informative na umaga. Dito lang yan sa Morning Balitaktakan. Mayat niya!